tanging isang uri ng fungus, ngunit nagligtas at nagbago ng hindi mabilang na buhay ang penicillin, ang pagtuklas nito salamat sa isang aksidente. 3 Setyembre, 1928, ang bacteriologist na si Alexander Fleming ay nag-eksperimento sa Streptococcus at nakakahawang bakterya. Ngunit ang bakterya ay hindi lumaki. Ang ilang uri ng amag ay huminto sa paglaki, ang buong bagay ay talagang anumang eksperimento na nawala. Napagtanto niya ang fungus ay naglalaman ng ilang sangkap na huminto sa pagbuo ng Streptococcus. Ito ay penicillin. Ngunit natanto ni Fleming ang kahalagahan ng kanyang hindi sinasadyang pagtuklas. Isang tala ng diary, sinira ng fungus ang mga bakterya na nagdudulot ng sakit. Ang Penicillium notatum ay ang pangalan na ibinigay niya. At nasumpungan siyang nagdala sa kanya ng katanyagan sa mundo. Sa oras na iyon, walang sino man ang kumuha sa kanya ng seryoso at sa lalong madaling panahon nakalimutan nila ang kanyang pagtuklas. Tiyak na walang maaalala ito, kung hindi maitatala ito ni Fleming. Ngayon, hindi tayo magkakaroon ng penicillin. Pagkalipas ng 11 taon, ikalawang digmaang pandaigdig, pumalat ang Germany sa Poland, ipinahayag ng France at England ang digmaan sa Ikatlong Reich. Ang siyensyang medikal ay gumaganap ng isang bahagi sa pagsisikap ng digmaan sa magkabilang panig. Ang bagong gamot ay naging isang kamanghamanghang sandata sa London, kung saan ang isang pangkat ng mga siyentipiko ay nagsaliksik sa pagkatuklas ni Fleming. Naglalayong tulungan ng mga nasugatan na sundalo na nakaligtas sa impeksyon na nagbabanta sa buhay. Infections. Sinimulan namin ang aming pananaliksik habang nanaganap ang digmaan noong unang Oktubre 1939. Ang mga mananaliksik ay may gawain ng paghiwalayin ng sensitibong ahente ng penicillin fungus at paggawa ng maubos bilang isang gamot. Nagsimula ang lahi laban sa oras, sino mang mas mabilis ay isang bagong sandata sa kanyang mga kamay. Sa gilid sinusubukan nilang patayin ng maraming tao hanggat maaari. Sa kabilang panig mayroon silang gamot na maaaring sagipin ang buhay ng mga sundalo na mamamatay ng walang gamot. Ito ay isang mahusay na bentahe ng militar. Mayo 1940 ang penicillin ay nagligtas sa unang buhay nito, inamin, tanging isang eksperimentong hayop lamang. Naranasan ni Norman Heatley ang mga daga na nakamamatay na sakit, sa isang dosis ng penicillin maiiwasan nila ang kamatayan. Sinabi nila sa 8 maliit na daga, pantay na mga daga, 4 sa mga ito ay mga kontrol at 4 ay ginagamot ng penicillin. Ang kontrol na hayop ay nagsimulang magmukhang may sakit, ngunit ang iba ay mukhang perpektong malusog. Sa katunayan, nakikita ko siya hanggang sa huli na mga kontrol ay namatay ng halos 3 sa buwan. Sa oras na ito nahuli ang sensasyon ng mga tao, ngunit kailangan ito ng oras bago makukuha ng tao ang penicillin. Oras na hindi magagamit para sa mananaliksik. Digmaang panghimpapawid sa England, inihanda ng Wehrmacht ang pagsalakay. Inaangkin ng pagbobomba sa himpapawid para sa biktima. Ang mga mananaliksik sa penicillin ay nag-aalala na ang kanilang trabaho ay maaaring bumagsak sa mga kamay ng Aleman. Nagtahi sila ng pakita ng mahalagang bunga sa kanilang mga damit. Ito ay kung paano ang bunga ng kanilang trabaho ay dinala sa Amerika. Hindi isang sundalo, ngunit isang sibilyan, ay nakatanggap ng unang penicillin. Hiwain ng isang hardinero ang kanyang daliri habang putulan ng mga rosas. Sa simula ng 1941, natanggap niya ang ahente, ngunit para sa pangkalahatang publiko, ang halaga ay hindi sapat.
walang sapat at mahirap na bitag ay namatay matapos ang halos isang buwan, at nangangahulugang ito ay halos imposible na trabaho upang makagawa ng batang gamot mula rito. At upang lumago ng sapat upang malunasan ang inaasahang mga biktima ng labanan. Ang malaking paggawa ng penicillin ay hindi posible sa England. Noong tag-init ng 41, lumipat ang Estados Unidos na grupo. Dito maaari silang gumawa ng higit na kahusayan. Nang sabay sa North Africa, ang mga tropang Aleman at Briton ay nakikipaglaban sa isang desperadong digmaan. Una, ang Ingles ay pinagsama at libo-libong mga sundalong Ingles ang nahuli sa pagkabihag sa Aleman. Narinig ng Aleman ang tungkol sa isang bagong lahatang lunas, ang penicillin, sa kauna-unahang pagkakataon. Pinaghihinalaan lamang namin na may isang bagong gamot ay natuklasan, sinabi nila na ang mga Amerikano ay may katulad na bagay. Sa North Africa, natagpuan nila ang isang malaking dami ng mga penicillin sa mga bodega sa Ingles, ngunit ito ay ninakaw lamang ng materyal at hindi mula sa kanilang sariling produksyon. Ang mga natuklasan ay hindi ginamit sa isang bansa kung saan ang mga tao ay nalasing sa pagkawasak at digma ang propaganda. Ang doktor ni Hitler na si Morel ay nagsulat ng isang pag-aaral ay kinilala ang penicillin bilang bagong gamot. Ang pag-aaral sa kaso na ito ay agad na naka-encrypt at iilan lamang ang tao na basahin ang dokumentaryo na ito. Kaya kahit ang doktor ay hindi pinapayagan na malaman tungkol dito. Si Joseph Goebbels, ang propagandista ng kabuuang digmaan, ay ang nagnanais na pigilan ng Aleman na malaman ang tungkol sa penicillin. Ang ministro ng propaganda ng imperyo ay nagbabawal sa pindutin ng Aleman at maaari niyang ipagbawal sa isang totalitibong estado na gamitin ang salitang penicillin. Nais nilang malaman ng mga tao ang tungkol sa isang imbensyon ng Aleman na si Domesday. Hindi niya nais na umamin sa Ingles ay natagpuan ng isang napakahusay na ahente, ang penicillin. Ang karahasan ay tumitingin sa mga taong walang talo, ang mga bomba ay bumagsak sa Germany. Marami sa mga taong namatay bilang isang resulta, ngunit napakaraming taong namatay sa mga impeksyon na maaaring gumaling sa penicillin. Tag-init ng 1944, inihanda ng mga kaalyadong puwersa para sa nakakatawang pagpapatakbo ng Normandy. Ibinigay ng penicillin, ang mga commander ay kinakalkula na hindi lamang nila mailigtas ang isang sundalo mula sa kamatayan. Ngunit mailigtas nila ang nasugatan na sundalo na bumalik sa harap na linya ng mas maaga. Nahuli nila ito sa oras para sa D-Day upang ang anumang pasyente na nangangailangan nito ay nakuha ito at maraming mga tao, maraming serbisyo ang tiyak na namatay. Kung wala sila. Ika-4 ng Hunyo, 1944 nagsimula ang pagpapalaya sa Europa, pagdaong sa Normandy. Ang unang tropa ay may pinakamaliit na pagkakataon upang mabuhay. Ang mga Amerikano ay nawala ang karamihan sa kanilang mga sundalo sa Omaha Beach. Bumagsak tulad kong tinamaan ngunit sa martilyo o isang bagay sa tiyan at gumapang lang ako sa isang bitak sa bangin. Hindi iyon ang maaari kong gawin upang makalabas sa naisip ng makinang baril. Nakaligtas si Reed sa kanyang pinsala, ngunit siya ay nahawaan, at pinagaling sa bagong gamot. Kung wala sila, ito ay ang mga pagkakataon na hindi sana ako naririto. Ngayon iyon ang aking malinaw na naisip kong nailigtas nito ang aking buhay hanggang ngayon, tulad ng impeksyon at iba pa.
Ang gantimpala para sa pagsagip ng mga buhay, ang Nobel Peace for Medicine noong 1945 ay nagpunta sa grupong Oxford para sa pagiging perpekto ng medikal na tagumpay sa siglo. Napakalaking akala ko ang mapagpakumbabang pasasalamat sa pagiging kasangkot sa napakaraming pasasalamat. Gratitude. Ang penicillin na tuklasan sa aksidente, at ang anak ng digmaan, isa pa sa mga pagpapala ng sangkatauhan.